wanted it to be funny and witty. And then, yun, parang inisip namin, okay, this is the last band for tonight. Not really. Yung gano'n. Funny lang dapat. I don't know if it works. Yung pangalan ng banda namin ay The Squibs. Ayan. Pili namin yung pangalan nun kasi hindi rin namin alam. Pero nung unang gig namin, wala pa kaming pangalan. Tapos nagpa-browse lang kami kung saan-saan ng mga words. Tapos, ayun, una naming nakita ay Squibble. Tapos, ayun, Squibble. Tapos parang na-awkwardan kami dun sa pangalan. Tapos, ayun, ginawa na lang namin The Squibs. Pangalan ng band namin, The Etiquettes. Tapos, saan nga nanggaling yun? Actually, joke lang yun eh. Parang, mahilig kasi ako sa mga lumang banda. Tapos, the Ronettes, the Cordettes, yun. Sabi namin, The Etiquettes. Tapos yun na. The Etiquettes. Ako, pangalan ng banda ko, Rona and the Pussycats. Kasi, yung vocalist namin, Rona ang pangalan. Yay! Oh, damn. Tough question. It's a lot of things actually. Music is a lot of things. Personally, it's what keeps me sane. Basically, parang when I have nowhere else to go or nothing to run to or something, music is my partner in life. Or like it makes me grounded. It keeps me grounded. It keeps me wanting to live life more. Sorry. Themes ng kanta kasi iba eh. May isa kaming kanta na ayun, yung sinali namin sa DZUP Battle of the Bands. Yun, yung sinali namin yun. Tungkol siya sa yun, pagiging indie musician. Yun, tungkol sa buhay musician na yun, sisimula ka pa lang sa music tapos wala ka pang pera. So yun, you're struggling to make your music progress. Ngayon kasi, since kakasimula lang namin, hindi pa kami nakakapagsulat. Pero, we're working on one right now. Actually, lyrics pa lang. Inspiration, pwede ko sabihin ko ano yung hindi siya. It's not like social realist, parang power to the youth, whatever. Parang ano lang, cute, happy things. I hirap i-describe. Inspiration for our material. Wala naman, kung ano lang, kasi basically yung writing process namin. Papasok lang kami sa studio. Tapos, ayun, jam lang kami. Papasok kami may recorder, cellphone, gano'n. Tapos, parang wala, kanya-kanyang invento. Tapos, may nagustuhan, i-record, try namin i-obligate. Lyrics-wise, wala naman talaga specific na walang common theme sa mga kanta namin. Para lang, for the sake of having lyrics. We might buy a cafe, French maybe Parang hindi naman kasi wala, regardless kung college student ka or hindi, parang halos pare-pares lang naman yung pinagdadaanan nyo kasi nga ayun, pare-pares lang naman kayo na walang pera masyadong nakukuha galing sa pagtugtog, pare-pares lang kayong unsigned. Yun. Well, we want to continue it naman. Pagbalik siguro ni Nico, like, we'll make more songs, do more gigs, we want to keep making songs, and we want to keep making music. It's not gonna stop. Facebook. Sa amin din gano'n. Pero, ang gusto ko talaga, kung makilala kami, is mag-practice kami. Mag-practice. Para mag-improve kami at makita ng
tao. Ayoko naman ang promote na ako ng show. Tapos ma-disappoint yung mga tao dahil hindi nila hinahype ko lang. I like to let our I think one way or another, mali siya in such a way na parang everyone gets to know, like, you have the chance to get to know a lot of bands. And parang pag may different events, makita mo, uy, ito yung banda na yun, di ba? Uy, yan. It just takes a lot of effort to be able to do that. Pero given the social media now that we have, it really made the world of music small because everyone gets a chance to be there. Ayun, isa pa yun sa Concern. concern namin. Pag nag-attempt kami na magpa-sign sa kung anumang label, maaaring maapektuhan yung music namin. At alam naman namin yun, kasama sa consequences yun na dapat harapin ng banda na gustong sumikat. Pero yun, sa ngayon, yun nga, kasi batang banda pa naman kami, at hindi na, yun nga, nasabi ko na kanina earlier, gusto naming ma-establish muna yung pangalan namin around the underground scene. So yun, pag nagawa na namin yun, saka lang namin pag-iisipan kung gusto namin magpa-sign. Kasi may mga ibang namang banda na sa underground scene lang talaga sikat, tapos kinuha na sila doon at hindi sila masyadong pinapakialaman kasi nga hindi naman nila kailangan ng label per se. Halimbawa, hindi ako sigurado pero as far as I know, ang Urban Dub ay sobrang sikat nila sa Cebu music scene. So parang nung dinala sila dito sa Manila para sa mainstream, hindi na sila masyadong pinakikialaman kasi nga hindi naman nila kailangan, mabubuhay sila sa music scene ng Cebu nang hindi sila pinapakialaman. So bakit mo kami papakialaman sa Manila? So yun, kung gustuin man namin sumikat, mas gusto siguro namin na ganun yung mangyari, na sobrang sikat namin sa underground. Parang magkakakilala lahat. Meron kasi parang may affinity ka for other... For one, hindi mo naiisipin masyado kung saan ka kukuha ng gig. I mean, yun yung trabaho ng manager mo. Pero, well, for our case, merong independent na studio, hindi ko sasabihin kung sino, hindi sasabihin ko yung pangalan, na gustong kumuha sa amin para dun sa managerial act nila or dun sa company nila. Pero, hindi namin siya kinuha kasi feeling batay dun sa mga experiences at dun sa mga narinig namin sa mga ibang tao under him. Yun, parang masyado siyang nakaka-hinder dun sa creativity ng band. Like, kasi nga, kung may manager ka, may another person na naman na papasok sa creative process nyo. Kasi bilang manager, may gusto rin siyang direction na tahakin ng banda, which may be different kung ano talaga yung gusto tahakin ng banda. So, on one hand, magiging convenient ang pagkakaroon ng manager kasi nga yun, mas madali yung buhay ng banda. Tutugtog na lang sila halos, tapos oo na lang sila or hindi dun sa mga ibibigay na gig, imbes na sila mismo yung maghahanap ng gig. Ayun, pero maaari siyang makasama kung yun
yun nga, kung nakakaabala na siya dun sa creating process ng banda naman. Pero yun, para sa amin, as of now, Sure, like, interact with the big names. I think it would be a good experience to be able to meet and create music with those people who are in the industry because they know what they're doing. Definitely. Feeling ko kahit even if they say parang you have complete creative control, it affects parang you as a writer kasi parang may nakataya ng may financial stakes na kasi pagka ganun. Well, iba-iba naman talaga kasi tingin ko kanya-kanyang treatment naman yan. So parang, you just have to know the crowd. Like, may ibang crowd gusto yung mga pop music, like the stuff that you hear on the radio usually, like the hip-hop, the R&B stuff. But then there are also other people who are more open to different genres. And yun, parang ang dami ko nila nakilala na ka-age ko na nakikinig sa mga blues, jazz, rock, different kinds of rock. what genre do you... Ay, okay.